Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubod natin ang 2010 American action fantasy film na pinamagatang Prince of Persia: The Sands of Time. Spoilers ahead. Watch out and take care. Minsan sa malayong lupain, isang imperyo ang mabilis na umusbong malapit sa paanan ng China hanggang sa baybayin ng Mediterranean. Ang imperyong ito ay walang iba kundi ang Persia, na mabangis sa digmaan, at kung saan man ito magtungo ay laging nakasunod ang tagumpay. Si King Shahraman ang namumuno kasama ang kanyang kapatid na si Nizam sa pamamagitan ng prinsipyo ng katapatan at kapatiran. Ang hari ay may dalawang anak na nagngangalang Tus at Garsev na nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Pero para kay King Shahraman, pakiramdam niya na hindi pa siya kumpleto, hanggang isang araw nasaksihan niya ang anyo ng katapangan sa isang ulilang batang lalaki. Habang siya ay naglalakad sa lansangan, ang batang lalaki na nagngangalang Bis ay humarang sa dadaanan ng hari. Nagalit ang kanyang tauhan kaya't pinarusahan nila ang bata. Nang masaksihan ito, ang lalaking nagngangalang Destan ay binato ng mansanas ang sundalo. Dahil dito hinabol sila ng mga sundalo hanggang sa pamilihan habang ang hari ay napatulala dahil sa kahangahangang katapangan na ipinakita ng ulilang bata. Kalaunan nahuli din nila si Destan pero nang siya ay paparusahan na, pinigilan ito ni King Shahraman at tinanong ang bata kung nasaan ang kanyang mga magulang. Matapos malaman na wala na pala itong mga magulang, tinanggap siya ni King Shahraman bilang sariling anak. Mula noon ang batang ulila na walang purong dugong maharlika ay naging prinsipe ng Persia. 15 taon ang lumipas, si Destan at mga kapatid nitong si Tus at Garsev ay pinangunahan ang Persian army para atikihin ang banal na lungsod ng Alamut. Ang dahilan kung bakit nila aatakihin ang banal na lungsod ay dahil sa inihayag ni Nizam na ang lungsod daw ay lihim na nagbebenta ng mga armas sa kanilang mga kaaway, kaya ito ang nagudyok kay Tus para lusubin ang lungsod. Plano ni Destan na maglunsad ng surpresang pag-atake sa Eastern Gate kasama ang kababata niyang si Bis upang maiwasan ang pagkaubos ng kanilang hukbo kung susugod sila sa harapan. Sa tulong ng mga kasamahan, gumamit sila ng kawayan at palaso upang makaakyat si Destan sa pader. Nang marating ang tuktok, tinulungan naman ni Destan makaakyat ang mga kasama gamit ang tali. Madali nilang napatumba ang mga bantay at nabuksan ang Eastern Gate, at pagkatapos sumenya si Bis kina Garsev at Tus na nagmamasid sa malayo. Sinimulan na ng Persian magtungo sa Eastern Gate, ngunit napansin ni Destan ang napakadaming sundalo ng Alamut na papasugod. Dahil dito mabilis na hinarang ni Destan ang daan sa pamamagitan ng pagsunog niya sa daanan, at tuluyan nang nakapasok ang hukbo ng Persia sa lungsod. Samantala, sa pagkatanto ng panganib, ipinatago ni Princess Tamina ang sikretong item sa kanyang katiwala at inutos na itago ito sa ligtas na lugar. Ngunit habang papalabas na ito, hinarang naman siya ni Destan at sumabak sila sa isang tunggalian. Nagawa siyang mapabagsak ni Destan at kinuha nito ang misteryosong item at ito pala ay isang kakaibang punyal. Kalaunan ng Alamut ay tuluyan nang bumagsak sa kamay ng Persia. Sa pagkahumaling sa ganda ng prinsesa, inalok siya ni Tus ng kasal. Sa una ay tumanggi siya pero kalaunan pumayag din ito matapos mapansin na hawak na ni Destan ang misteryosong punyal. Pagkatapos ng tagumpay, sinimulan nilang saliksikin ang pruweba ng pagtatraidor ng Alamut. Nakiusap si Tus kay Destan na ibigay nito sa kanilang ama ang mahalagang balabal ng Alamut bilang gantimpala ng pagtatagumpay. Pinuri ng hari si Destan dahil sa husay nito at katapangan. Ipinagmamalaki ng hari si Destan na kahit hindi man daw ito dugong bughaw, ngunit ang espiritu nito ay katulad ng hari. Matapos ibigay ang mahalagang balabal, iprinisenta din ni Destan si Princess Tamina sa harap ng hari para hingin ang approval nito sa pag-iisang dibdib ni Princess Tamina at Prinsipe Tus. Pero sa pagkabigla ni Destan, iminungkahi ng hari na siya na lang ang pakasalan ng prinsesa dahil siya ang mas karapat-dapat. Nahiya si Destan kaya umalis muna ito, pero sa ilang sandali nagsimulang manginig at bumagsak si King Shahraman. Lumalabas na ang mahalagang balabal pala ay may lason. Si Prince Destan, na siyang nagbigay ng balabal sa hari, ay tinuring salarin ni Garsev kaya isang kaguluhan ang naganap. Nagawang makatakas ni Destan at Tamina sa pagtalon sa pool ngunit sa kasamaang palad ay napatay ang best friend ni Destan na si Bis. Pagkatapos isinama ni Destan si Tamina sa kanyang pagtakas habang walang tigil silang hinahabol ng Persian army. Sinabi ni Destan kay Tamina na hindi siya ang pumatay sa kanyang ama at suspetya niya na paka na ito ni Tus dahil siya ang nagpabigay ng mahalagang balabal sa kanilang ama. Si Tamina, na nagpapanggap na nakikisimpat siya sa kanya, ay sinubukan kunin ang punyal pero nahuli ito ni Destan.
Nagpambuno silang dalawa hanggang sa aksidenteng ma-activate ni Destan ang misteryosong punyal. Lumalabas na ang punyal pala ay tinatawag na Dagger of Time na may kakayahang maibalik ang oras sa 1 minuto, at tanging may hawak lang nito ang may kamalayan sa pagbalik ng oras. Ngunit gumagana lang ito kapag may lamang buhangin ang punyal. Matapos malaman ang taglay na kapangyarihan ng Dagger of Time, panukala ni Destan na marahil batid ni Tus ang patungkol sa punyal, kaya free name up siya ng kapatid upang makuha ang trono pati ang punyal upang maging makapangyarihang pinuno ng buong Persia. Kinabukasan, nagpumilit si Destan na magtungo sa Everett para dumalo sa libing ng kanyang ama at subukang kumbinsihin ang tiyuhing si Nizam patungkol sa masamang plano ni Tus. Sinama niya rin si Tamina sa paglalakbay at kalaunan nakarating na nga sila sa ginagawang prosesyon para sa libing ng hari. Ginamit ni Tamina ang kanyang koneksyon upang makapagbalat kayo sila kabilang sa mga matataas na opisyal. Sa angkop na oras, patagong nakipagkita si Destan kay Nizam. Inihayag ni Destan sa kanyang tiyuhin ang lahat kabilang ang punyal. Pero nang ipakita niya na ito kay Nizam, napagtanto niyang ninakaw na pala ito ni Tamina. Pagkatapos napansin ni Destan ang sunog na kamay ni Nizam, nagpapahiwatig na siya ang may pakana sa pagpatay sa hari. Nakumpirma ito ni Destan nang mapagtanto niyang naghanda pala ng ambush si Nizam para sa kanya. Dahil dito isang matinding habulan ang naganap. Nalusutan ni Destan ang mga pag-atake ng sundalong Persian. Kinumpronte din siya ng kapatid na si Garsev, at sinusubukan ni Destan kumbinsihin si Garsev na ang tiyuhin nilang si Nizam ang pumatay sa kanilang ama, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Garsev kaya inatake niya din ang kapatid sabay tumakas. Maya-maya, bumalik si Nizam sa lugar ng Nasaf para ipaalam kay Tus ang insidente sa Everett. Sinabi niya na pumunta daw doon si Destan para patayin siya. Si Nizam, sa pagkaalam na batid na ni Destan na siya ang responsable sa pagkamatay ng hari, ay iminungkahi kay Tus na si Destan ay dapat mapatay sa lalong madaling panahon. Gayunpaman nagpumilit si Tus na ginagalang nito ang batas kaya kailangan muna nilang dakpin si Destan upang isalang sa trial. Sa pagkabigo na makumbinsi si Tus, inupahan ni Nizam ang Hassansins, isang grupo ng mga highly skilled warrior na dati na ring nagsisilbi bilang mga hired killers para sa Persian royalty. Samantala, hinahanap ni Destan si Tamina. Kalaunan nahanap niya rin ito at binawi ang punyal. Ibinunyag niya rin kay Tamina na ang kanyang tiyuhing si Nizam pala ang pumatay sa hari at hindi si Tus. Sinabi niya rin kay Tamina na kung gusto nitong ibalik ang punyal, kailangan niyang sabihin ang lahat patungkol sa misteryo ng punyal at ng alamot. Dahil wala ng choice, inihayag ni Tamina na may nakatagong malaking sandglass sa ilalim ng syudad ng alamot, at ang sandglass na may laman na sandstorm ay kayang pabalikin ang oras o panahon sa pamamagitan ng Dagger of Time. Noong unang panahon, nagpadala ang Diyos ng matinding sandstorm upang wasakin at lipulin ang sangkatauhan dahil sa matinding kasamaan at kasakiman ng mga tao. Ngunit isang batang babae ang nagmakaawa sa Diyos na bigyan pa ng pagkakataon ang mundo kapalit ng kanyang buhay. Nang makita ng Diyos ang busilak na puso ng batang babae, pumayag siya sa kahilingan nito kaya inilagay niya ang sandstorm sa malaking sandglass. At ang Dagger of Time naman ay ibinigay sa batang babae na nagligtas sa sangkatauhan at siya ang naging kauna-unahang guardian. Ang punyal na ito ang tanging makakatanggal lang ng sandstorm sa loob ng sandglass at ang tagapaghawak lang nito ang may kakayahang maibalik ang oras o panahon. Kapag tinarak nila ito sa sandglass kasabay ng pag-activate sa punyal, ang sandstorm ay dadaloy ng walang tigil at ang tagahawak ng punyal ay kayang maibalik ang panahon kahit sa anong panahon gustuhin nito. Dahil sa paliwanag ng prinsesa, napagtanto ni Destan na marahil nais ni Nizam maibalik ang panahon kung saan iniligtas niya si Shahraman noong inatake ito ng leon. Marahil nagsisi si Nizam sa pagsagip sa kapatid dahil hindi siya ang naging hari ng Persia. Gayunpaman inihayag ni Tamina na ang sandglass ay ang vessel na humahawak sa sandstorm na gagamitin dapat ng Diyos upang parusahan ang mga tao. At kapag ginamit ang punyal para wasakin ang sandglass, magdudulot ito ng pagkasira ng buong mundo at paglipol sa mga tao. Mula noon, nagkasundo si Tamina at Destan na protektahan ang punyal mula kay Nizam na naghahangad nito. Nagtungo sila sa santuaryo, ang sikretong templo ng mga guardian upang dito nila itago ang punyal. Ngunit sa kanilang paglalakbay ay dinakip sila ng grupo ng mga bandido sa pamumuno ni Sheikh Amar at kaibigan nitong si Seso. Si Seso ay nagmula sa tribo ng Ningbaka na bihasa sa paghagis ng punyal. Nakilala ng mga bandit si Destan at planong dalhin siya sa hari para sa gantimpala. Habang nagpapahinga sila sa gabi, ang leader ng mga Hassansins ay nagpakawala ng ilang makamandag na viper sa grupo.
Mabuti na lang napansin agad ito ni Destan at iniligtas niya ang buhay ni Seso sa pagtapon nito ng ahas sa apoy. Pagkatapos ginamit ni Destan ang punyal para ibalik ang oras upang makalkula nito ang pag-atake ng mga ahas. Nagawa niya ngang mapatay ang mga ahas nang walang kahirap-hirap. Kinabukasan, nagpa siyang samahan ni Sheik at Seso si Destan dahil sa pagsagip nito sa kanilang buhay kagabi. Ipinahayag ni Tamina ang kanyang plano na ibalik ang Dagger of Time kung saan ito nagmula, ngunit kapalit naman nito ay kanyang buhay. Ngunit ilang sandali, dumating si Garcev at mga tauhan nito. Patuloy na hinikayat ni Garcev ang kapatid na inosente siya, at si Nizam ang may pakana ng lahat. Inihayag ni Garcev sa kanya na nais ni Nizam ipapatay siya sa lalong madaling panahon, kaya sinabi ni Destan na marahil natatakot si Nizam na maibunyag niya ang katotohanan kay Tus. Bigla silang nakarinig ng ingay sa labas, at nang suriin ito ni Garcev, inatake siya ng spike knives ng isang Hassansin. Nilusob na pala sila ng grupo ng mga Hassansin. Nagmadaling pumasok si Tamina at Destan sa banal na bato. Sinabi ni Destan na hindi niya hahayaan isakripisyo ni Tamina ang kanyang sarili. Biglang dumating ang leader ng Hassansin at inatake si Tamina. Habang kinakalaban ni Destan ang Hassansin, kinuha naman ng ahas ang Dagger of Time at ibinigay sa Hassansin. Kalaunan sinagip ni Garcev si Destan sa umataking Hassansin at pagkatapos humingi ito ng patawad kay Destan dahil hindi nito siya pinaniwalaan. Matapos matagumpay na makuha ni Nizam ang dagger, sinimulan na ni Nizam ang paghuhukay tungo sa sand glass sa kailaliman ng alamot. Samantala nagtungo naman si Destan at Tamina sa alamot para ilantad ang katotohanan sa masamang balak ni Nizam sa Dagger of Time. Sinamahan sila ni Sheik at Seso matapos nilang malaman ang katotohanan patungkol sa dagger. Una ay kailangan nilang makuha ang dagger na nakatago sa sagradong templo. Palihim na pumasok si Seso sa templo ngunit sinalubong siya ng isang pag-atake mula sa spike-wielding Hassansin. Nagkaroon sila ng tunggalian hanggang sa kalaunan, nagawang mapatay ni Seso ang Hassansin at pagkatapos kinuha na nito ang dagger. Ngunit si Seso din pala ay lubhang nasugatan ng spike. Sa natitirang lakas niya, itinapon niya ang dagger sa labas ng bintana hanggang sa makarating ito kina Sheik at Tamina. Nang mapag-alaman ni Nizam ang presensya ni Destan, agad niya itong pinahanap sa kanyang mga tauhan. Inabala ni Sheik ang mga bantay, habang si Destan at Tamina naman ay palihim na pumasok sa loob ng kastilyo para balaan si Tus. Hinostage ni Destan si Tus para makausap niya ito ng mataimtim. Inihayag niya ang sikreto patungkol sa Dagger of Time at sa sandglass na matatagpuan sa ilalim ng lungsod, kung saan hinahangad ito ng tiyuhin nilang si Nizam para ibalik ang panahon upang siya ang maging hari. Subalit hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Tus. Dahil sa hindi niya makumbinsi ang kapatid, sinabi niya kay Tus na pindutin nito ang jewel button ng dagger bago niya sinaksak ang sarili. Matapos humandusay sa lapag, pinindot nga ni Tus ang Dagger of Time at dito na nga siya napaniwala na totoo ang sinabi ni Destan kaya sa pagbalik ng oras, pinigilan niya si Destan. Sa mga sandaling yun ay dumating naman si Nizam at agad niyang pinatay si Tus. Kinuha niya ang dagger at bago umalis, inutos niya sa Hassansin na tapusin na nito si Destan. Mabuti na lang dumating si Tamina at pinagkaisahan nilang dalawa ang Hassansin. Nalaman ni Tamina na ang Hassansin ay isa sa kanyang mga tauhan at napagtanto na ito pala ay matagal ng espiya at ito marahil ang nagbigay ng impormasyon kay Nizam patungkol sa Dagger of Time. Bumaba na si Nizam sa hukay habang nagmamadali si Destan at Tamina pigilan siya. Binuksan ni Tamina ang sikretong gate patungong chamber bilang kanilang shortcut na daan. Ngunit nagkahiwalay sila nang gumuho ang kuweba. Pagkatapos nasalubong ni Destan ang leader ng Hassansin at nagkaharap muli sila sa isang labanan. Gayunpaman hindi pa rin umubra si Destan laban sa Hassansin at nang tutuklawin na sana ng ahas si Destan, mabuti na lang dumating si Tamina at pinatuklaw nito ang ahas sa Hassansin. Pagkatapos sinaksak ito ni Destan at tinapon sa bangin. Nagkahalikan muna ang dalawa bago hinarap ni Destan si Nizam. Hindi nakabantay si Destan at napuruhan siya ni Nizam sa pagsaksak sa kanya ng kutsilyo. Muntik nang mahulog si Destan at Tamina sa bangin, mabuti nakakapit pa rin sila. Dahil sa nauubos na ang oras, nakiusap si Tamina na hayaan na siya nito at unahin niyang maagaw ang Dagger of Time kay Nizam. Tumanggi si Destan pero si Tamina ay inamin niyang mahal niya si Destan bago nito sinakripisyo ang sarili. Tinarak na ni Nizam ang dagger sa sandglass, mabuti na lang naunang pinindot ni Destan ang dagger button bago si Nizam. Unti-unting nabasag ang sandglass at dahil dito kumawala na nga ang matinding sandstorm na sumira sa buong mundo. Samantala si Destan naman ay bumalik sa panahon kung saan una niyang nakuha ang Dagger of Time.
Agad inilantad ni Destan ang masamang plano ni Nizam sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya na wala talagang ilegal na pagawaan ng armas dito sa lungsod kundi may ibang pakay si Nizam dito. Pagtalikod ni Destan, patraidor siyang inatake ni Nizam ngunit hindi rin siya umubra. Napatunayan ni Tus na may masamang balak nga talaga ang kanyang tiyuhin kaya pinatay niya ito. Pagkatapos humingi siya ng paumanhin kay Princess Tamina dahil sa kaguluhan idinulot nila sa kanilang lungsod. Lumuhad si Prince Destan sa harap ni Tamina para ibalik ang Dagger of Time. Napatulala si Princess Tamina, kaya kinausap niya ng pribado si Destan dahil nasorpresa siya sa biglang pagbabago ng puso ni Destan. Gayunpaman tugon ni Destan na kailanman hindi magbabago ang pagtingin niya sa prinsesa na hindi naman naunawa ng prinsesa ang ibig niyang iparating.